Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating espesyal na video na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ako po ay nagagalak na narito kayo kasama namin at umaasa ako na ang ating pag-uusap ngayon ay makapagbibigay ng liwanag at kaalaman sa inyong mga puso at isipan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakamahalagang paksa, mga palatandaan na gumagana ang Diyos sa buhay mo ngayon at hindi mo namamalayan. Sa mga panahong ito, madalas nating nalilimutan na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay, kahit na sa mga maliliit at tila ordinaryong pagkakataon. Marahil ikaw ay nag-iisip kung ano ang mga palatandaan na ito. O baka naman may mga pagkakataon na lumipas na hindi mo namamalayan na ang Diyos ay naroroon sa tabi mo, nag-aalaga at nagmamasid sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Minsan, sa gitna ng ating mga abala at mga pagsubok, nakakalimutan nating tingnan ang mga simpleng bagay na nagbibigay ng katiyakan na tayo ay hindi nag-iisa. Ang mga palatandaang ito ay maaring magpabago sa ating pananaw at magbigay ng lakas sa ating mga puso. Ang Diyos ay may mga paraan upang ipakita ang kanyang pag-ibig at kabutihan sa atin sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Bago tayo magsimula, nais kong hikayatin kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga karanasan at mga palatandaan na inyong nakita sa inyong buhay. Ano ang mga pagkakataon na naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos? Paano siya kumilos sa mga sitwasyong mahirap o masaya? Ang inyong mga kwento ay mahalaga at makatutulong sa iba na makakita ng mga palatandaan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sa ating paglalakbay, mahalaga ring maging bukas at handang tumanggap ng mga mensahe mula sa Diyos. Minsan, ang Diyos ay gumagamit ng mga tao sa ating paligid, mga pangyayari at kahit ng mga simpleng bagay upang ipaalam sa atin na siya ay naroroon. Napakahalaga ng ating pananampalataya sa mga pagkakataong ito sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang makita ang Diyos sa ating mga karanasan. Isang halimbawa na madalas nating makita ay ang mga pagkakataon ng tulong mula sa ibang tao. Maaring may mga pagkakataon na ikaw ay nasa gitna ng isang pagsubok at bigla na lamang may dumating na tao na handang tumulong. Ito ay isang magandang palatandaan na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay sa pamamagitan ng mga tao. Ito ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig at malasakit sa atin. Huwag din nating kalimutan ang mga pagkakataon ng kapayapaan sa ating puso sa gitna ng kaguluhan. Minsan, sa kabila ng mga problema at hamon, nagagawa pa rin nating makaramdam ng kapayapaan. Ito ay isang tanda na ang Diyos ay naroroon, nagbibigay ng lakas at kaaliwan sa ating mga kaluluwa. Kaya't habang tayo ay nag-uusap tungkol sa mga palatandaang ito, nais ko kayong anyayahan na maging mapagmasid sa inyong paligid. Tumingin sa mga simpleng detalye, ang ngiti ng isang kaibigan, ang tulong mula sa isang estranghero, o kahit ang mga pagkakataon ng pagkakaisa sa inyong pamilya. Tukumong ba ito ay maaari na maging mga palatandaan ng Diyos na kumikilos sa inyong buhay. Sa pagtatapos ng ating pambungad, nais ko ring hikayatin kayong mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, makakatanggap kayo ng mga updates sa aming mga darating na video na puno ng inspirasyon at mga mensahe mula sa Diyos. Ang bawat pag-subscribe ay isang hakbang na nagpapakita ng inyong pagnanais na lumago sa inyong pananampalataya. Kaya, samahan niyo ako sa ating paglalakbay sa pagtuklas ng mga palatandaan ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang mga gawa ay narito, naghihintay lamang na ating mapansin at pahalagahan. Magsimula na tayo. Sa awit 23, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe tungkol sa pagsusustento at proteksyon ng Diyos sa ating buhay.
Ang Diyos bilang ating pastol ay nag-aalaga at nag-iingat sa atin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sa mga pagkakataon na tila tayo ay nag-iisa o naiiwan, naroroon ang kanyang presensya na nagbibigay ng kapayapaan at seguridad. Madalas, ang mga palatandaan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay hindi natin agad napapansin. Sa gitna ng ating mga pagsubok at hamon, maaaring nakakalimutan natin na mayroong isang pastol na nagmamasid at nagmamalasakit sa atin. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay naligaw ng landas at sa kabila ng lahat may mga tao o sitwasyon na dumating upang magbigay ng gabay. Ang mga ito ay hindi simpleng pagkakataon. Ito ay mga palatandaan ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Ang awit 23 ay nagsasaad na kahit sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay, hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Diyos ay nariyan kasama natin. Ang kanyang mga pangako ay tila isang ilaw na nagliliwanag sa ating landas, nag-aalis ng takot at nagbibigay ng lakas. Sa mga pagkakataon na tayo ay nababalot ng pagdududa at pangamba, ang kanyang boses ay nagiging isang matatag na gabay, nagsasabi sa atin na tayo ay hindi nag-iisa. Ang mga palatandaang ito ay maaaring maging tahimik at hindi kapansin-pansin, ngunit ang katotohanan na ang Diyos ay palaging naririyan ay isang tiyak na katotohanan na dapat nating yakapin. Madalas, ang mga pagkakataon ng kaligtasan na ating nararanasan ay hindi natin napapansin. Isang simpleng araw, nagdesisyon tayong huwag dumaan sa isang kalsadang madalas nating binabagtas. Sa bandang huli, nalaman natin na nagkaroon ng aksidente sa rutang iyon. Ang mga ganitong kaganapan ay mga palatandaan ng proteksyon ng Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ito rin ay isang pahiwatig ng kanyang presensya. Ang kanyang pagmamahal at pangangalaga ay naroon kahit na hindi natin ito nakikita. Minsan, ang mga pagsubok na ating dinaranas ay nagiging paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang mga plano sa ating buhay. Ang mga hamon na tila hindi natin kayang lampasan ay nagiging pagkakataon upang tayo ay lumago at matuto. Sa likod ng bawat pagsubok, maaaring naroroon ang Diyos na nagtuturo sa atin ng mga mahahalagang aral. Ang mga palatandaan ng kanyang pagkilos ay maaaring hindi agad makita, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nating mauunawaan ang kanyang layunin. Sa mga pagkakataon na tayo ay naguguluhan, ang awit 23 ay paalala na ang Diyos ay mayroong mas malawak na pananaw. Ang kanyang plano ay mas mataas kaysa sa ating mga plano at sa kanyang mga kamay, ang ating mga takot at pangarap ay nagiging bahagi ng kanyang mas malaking kwento. Ang mga palatandaan ng kanyang pagkilos ay nagiging mas maliwanag habang tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Ang tunay na hamon ay ang maging sensitibo sa mga palatandaan ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat araw, may mga pagkakataon na Siya ay nag-uusap sa atin sa pamamagitan ng mga simpleng bagay, isang ngiti mula sa isang estranghero, isang mensahe mula sa kaibigan, o isang tahimik na sandali ng pagninilay. Ang mga ito ay mga pahiwatig ng kanyang pagmamahal at pagkilos. Kung tayo ay magiging bukas sa mga ito, makikita natin na ang Diyos ay patuloy na umaabot sa atin sa ating mga pangangailangan. Sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, ang awit 23 ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay kasama natin at ang kanyang mga palatandaan ay maaaring nasa ating paligid. Ang mga pagkakataon ng kaligtasan, kapayapaan at kaginhawaan ay mga patunay ng kanyang pagkilos sa ating buhay. Sa bawat hakbang, kung tayo ay mananatiling mapagmasid at may tiwala, tiyak na makikita natin ang kanyang mga palatandaan na patuloy na naglalarawan ng kanyang pagmamahal at pagkalinga.
Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas nating natutunan na ang Diyos ay laging naroroon. Kahit na sa mga pagkakataong tila wala tayong nakikitang ebidensya ng kanyang pagkilos. Sa Isaias 41:10, makikita natin ang isang makapangyarihang pangako mula sa ating Diyos. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa, lalo na sa mga panahon ng takot at pagdududa. Isipin natin ang mga sandali sa ating buhay na puno ng hamon at pagsubok. Maaring nagkaroon tayo ng mga pagkakataon na nag-alinlangan tayo sa ating kakayahan at sa ating kinabukasan. Sa mga ganitong sitwasyon, maaring hindi natin napapansin ang mga palatandaan ng Diyos na nagtatrabaho sa ating mga puso at isip. Madalas, ang kanyang mga salita ay nagsisilbing gabay na nagbibigay liwanag sa mga madidilim na bahagi ng ating paglalakbay. Sa mga oras ng takot, maaring naguguluhan tayo at hindi alam kung saan tayo pupunta. Ngunit sa kabila ng ating mga pagdududa, ang Diyos ay nariyan, nag-aalok ng kanyang lakas. Ang mga pagkakataon ng kapayapaan sa ating mga puso ay madalas na isang senyales na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Maaring hindi natin ito nakikita kaagad, pero sa mga pagkakataong nagmumuni-muni tayo o nananalangin, nararamdaman natin ang kanyang presensya na nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ang mga palatandaan ng pagkilos ng Diyos ay hindi palaging malalaki o kapansin-pansin. Minsan, ito ay nasa mga maliliit na bagay. Na halimbawa, maaaring nakatagpo tayo ng isang kaibigan na nag-alok ng tulong sa oras na kailangan natin ito, o baka naman nakatanggap tayo ng isang mensahe na nagbigay inspirasyon sa atin sa gitna ng ating mga pagsubok. Ang mga simpleng pagkakataong ito ay mga pahiwatig na ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan at patuloy na nagmamasid at kumikilos sa ating buhay. Isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay ang pagkilala sa mga senyales ng Diyos sa ating paligid. Sa mga panahong tila nag-iisa tayo, ang kanyang mga salita ay nagsisilbing matibay na salamin na nagre-refleksyon ng kanyang pagmamahal at pangangalaga. Napakahalaga na tayo ay maging mapanuri sa mga bagay na ito dahil sa ating pagkamadalas na abala sa mga alalahanin at takot, madali tayong mawala ng pananaw sa mga biyayang patuloy na ibinibigay ng Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang tanong na madalas nating itinanong ay bakit ako? Ngunit sa halip na mag-focus sa mga tanong na ito, mahalaga na maghanap tayo ng mga sagot na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Ang kanyang pangako na hindi tayo iiwan ay dapat maging batayan ng ating lakas. Ang mga pagkakataon na tayo ay unti-unting bumangon mula sa mga pagkatalo o pagkakabasag ay mga palatandaan na ang Diyos ay kumikilos, nagdadala ng pag-asa sa ating mga puso. Minsan, ang mga pagsubok na ating dinaranas ay nagiging daan para makilala natin ang ating mga tunay na kakayahan. Sa mga pagkakataong tayo ay tinutukso ng takot, ang Diyos ay nagbibigay ng lakas upang tayo ay lumaban. Ang kanyang mga salita ay nagsisilbing ilaw na nag-uugnay sa atin sa Kanya at nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga kaluluwa. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, naway ating matutunan na ang Diyos ay palaging naroroon, handang umalalay at sumuporta. Ang mga palatandaan ng kanyang pagkilos ay maaaring hindi natin naiisip, ngunit sa bawat pagkakataong tayo ay nagdarasal, nagmumuni-muni o simpleng nagiging mapagpasalamat, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya. Sa kabila ng mga takot at hamon, patuloy tayong tumingin sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Matutunan nating magtiwala na ang Diyos ay laging kasama natin sa ating paglalakbay. Sa ating buhay, madalas tayong nakakaranas ng mga pagsubok at hamon na tila hindi natin kayang lampasan.
Sa gitna ng mga pagkakataong ito, maaaring hindi natin agad napapansin ang mga palatandaan ng pagkilos ng Diyos. Gayunpaman, sa Roma 8:28, ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay may layunin sa lahat ng bagay, kahit na ang mga hindi kanais-nais na karanasan. Sa katunayan, ang mga pagsubok na ito ay maaaring maging mga pagkakataon para sa ating paglago at pagbabago. Madalas, nating naiisip na ang mga masalimuot na sitwasyon ay mga hadlang sa ating landas, ngunit sa katotohanan, ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa ating kabutihan. Ang mga pagkakataong tayo ay nadadapa, nawawalan ng direksyon o naguguluhan ay maaaring maging mga pagkakataon upang tayo ay magtiwala sa Kanya. Ang mga pagsubok na ito ay maaari ring magsilbing paraan ng Diyos upang ipakita ang Kanyang katapatan at kapangyarihan sa ating mga buhay. Isipin natin ang mga pagkakataon kung saan tayo ay nagtanong kung bakit nangyayari ang isang bagay na tila hindi makatarungan o masakit. Sa mga sandaling ito, ang Diyos ay nasa likod ng mga eksena, nagtatrabaho sa ating mga puso at isipan, nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Isang halimbawa nito ay ang mga tao sa ating paligid na maaaring magbigay ng suporta sa atin sa oras ng pangangailangan. Ang kanilang presensya at mga salita ng pag-asa ay maaaring maging mga palatandaan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay kahit na hindi natin ito agad nakikita. Sa mga pagkakataong tayo ay nawawala ng pag-asa, mahalagang tandaan na ang Diyos ay hindi natutulog. Siya ay patuloy na kumikilos, nag-aalaga at nagmamasid sa atin. Ang mga bagay na tila walang kahulugan sa atin ay maaaring itinatakda ng Diyos upang dalhin tayo sa mas magandang lugar. Ang ating mga pagsubok at paghihirap ay hindi na sayang. Sa halip, ito ay mga hakbang patungo sa ating mga layunin at pangarap na itinakda ng Diyos. Minsan, ang ating mga pangarap ay maaring hindi matupad sa paraang inaasahan natin, ngunit ang mga ito ay nagdadala sa atin sa mga pagkakataon na higit pang makilala ang ating tagapagligtas. Isang magandang halimbawa, ang kwento ni Jose sa Lumang Tipan. Pinabayaan siya ng kanyang mga kapatid, ibinenta siya bilang alipin at nakaranas ng labis na pagsubok sa Ehipto. Sa kabila ng lahat ng ito, sa huli, nakita niya na ang lahat ng mga ito ay nagtulak sa kanya upang maging isang instrumento ng kaligtasan para sa kanyang pamilya at bayan. Ang Diyos ay kumilos sa mga pangyayari sa kanyang buhay at sa huli, nagbigay ito ng kabutihan hindi lamang para sa kanya, kundi para sa marami pang iba. Minsan, ang mga pagsubok na ating dinaranas ay nagiging daan upang tayo ay lumapit sa Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, ang ating panalangin at pagtitiwala sa Kanya ay nagiging susi upang makita ang Kanyang mga palatandaan. Ang mga sagot sa ating mga panalangin ay maaaring hindi agad dumating, ngunit sa pagtitiwala na ang Diyos ay may plano, nagiging mas madali ang pag-asa at pananampalataya. Ang ating mga karanasan, kahit gaano pa ito kahirap, ay may layunin. Ito ay mga hakbang patungo sa ating pag-unlad bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa kabila ng mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay, laging may mga palatandaan ng pagkilos ang Diyos. Ang mga pagkakataon ng pag-ibig mula sa ating pamilya, mga kaibigan, o kahit sa mga estranghero ay mga paalala na ang Diyos ay hindi tayo na pinababayaan. Ang mga simpleng bagay tulad ng isang magandang araw, isang ngiti mula sa isang kaibigan o ang pagkakataong makapagpahinga ay mga biyayang madalas nating hindi napapansin. Ang mga ito ay mga palatandaan na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Sa mga susunod na sandali, tayo ay magtutuloy sa isang panalangin. Sa oras na ito, ating ipagdarasal ang mga palatandaan ng Diyos sa ating buhay at ang ating kakayahang makilala ang Kanyang mga gawa
sa kabila ng mga pagsubok. Panginoon, sa pagkakataong ito, kami ay lumalapit sa iyo nang may mga pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa araw-araw na aming pamumuhay, madalas naming nalilimutan ang mga maliliit na tanda na iyong ipinapakita sa amin. Nais naming buksan ang aming mga mata at puso upang makita ang mga biyayang dumarating sa aming mga buhay, kahit na sila ay tila hindi halata o simpleng mga bagay lamang. Salamat sa mga pagkakataon na kami ay may kakayahang tumingin sa paligid at mapansin ang mga pagkilos mo sa aming mga buhay. Sa mga simpleng bagay, O Diyos, kami ay humihingi ng iyong liwanag. Sa bawat ngiti ng isang kaibigan, sa bawat yakap ng mahal sa buhay, sa bawat pagkakataon na kami ay nakakaranas ng kasiyahan, kami ay naniniwala na ito ay isang palatandaan ng iyong presensya. Tulungan mo kaming maging mapagmasid sa mga maliliit na detalye na nagpapakita ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Ipinagpapasalamat namin ang mga pagkakataon na kami ay napapaligiran ng mga taong may mabubuting puso, mga tao na nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa amin. Sa mga simpleng pakikipag-usap, sa mga alaala na aming pinagsasaluhan, naroon ang iyong mga palatandaan. Panginoon, sa gitna ng aming mga pagsubok at hamon, kami ay humihingi ng iyong gabay. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay o nawawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming maunawaan na hindi kami nag-iisa. Ipinapadala mo ang mga mensahero ng iyong pag-ibig sa aming paligid. Sa mga tao na nagbibigay ng suporta at pangunawa, kami ay nakakakita ng mga palatandaan na ikaw ay nagtatrabaho sa aming mga puso. Bawat salita ng pag-encourage, bawat patuloy na pagtulong, ay patunay ng iyong pagkilos sa aming buhay. Pinapalakas mo kami, O Diyos, sa mga pagkakataon na kami ay umiiyak. Sa bawat luha na aming ibinuhos, may kasamang pag-asa na sa kabila ng lahat, may magandang plano ka para sa amin. Ang mga pagsubok na aming dinaranas ay hindi nagiging hadlang, kundi isang pagkakataon upang mas makilala ka pa. Tulungan mo kaming makita ang kabutihan sa likod ng mga pagsubok na ito. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming magtiwala na may dahilan ang lahat ng ito, na sa kabila ng dilim, ikaw ay nariyan upang magbigay liwanag. Sa bawat araw na kami ay gumigising, kami ay humihiling na buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga biyayang hindi namin namamalayan sa mga simpleng bagay tulad ng pagdapo ng araw sa aming balat, ang sariwang hangin na sumasalubong sa amin, at ang mga tunog ng kalikasan. Lahat ng ito ay mga paalala ng iyong kabutihan. Sa mga pagkakataon na kami ay nagkukulang sa pag-unawa, tulungan mo kaming muling pagtuunan ng pansin ang mga simpleng kaligayahan na iyong ipinagkakaloob. Panginoon, sa bawat hakbang na aming ginagawa, kami ay humihiling na maging sensitibo sa mga palatandaan na iyong ipinapadala. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan o naliligaw ng landas, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig. Ipinapakita mo sa amin ang tamang direksyon sa pamamagitan ng mga tao, mga sitwasyon at mga pagkakataon na dumarating sa aming buhay. Sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, alalahanin mo kami na ang mga ito ay bahagi ng aming paglalakbay tungo sa mas mataas na layunin. Minsan, sa sobrang abala ng aming mga isip, nakakalimutan naming magpahinga at mag-isip. Tulungan mo kaming magkaroon ng oras upang magnilay at magpasalamat sa mga biyayang dumarating, kahit gaano pa man ito kaliit. Ang bawat ngiti ng bata, ang bawat pagkakataon na kami ay nagkakasama kasama ang aming pamilya, ang bawat araw na kami ay may pagkakataon upang makapaglingkod sa iba. Lahat ito ay mga palatandaan ng iyong pagkilos sa aming mga buhay. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, kami ay nakatingin sa iyong mga pangako.
Sa mga salita ng kasulatan, kami ay nagiging matatag. Nawa ay patuloy mo kaming bigyan ng lakas at karunungan sa bawat hakbang na aming tatahakin. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kapanatagan at kapayapaan. Patuloy kaming umaasa sa iyo, Panginoon, na sa bawat araw na lumilipas, kami ay magiging mas mapagmasid at mas handang tumanggap ng mga palatandaan na iyong ipinapakita. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Ipinagpapasalamat namin ang bawat araw, bawat pagkakataon at bawat palatandaan na nagpapakita ng iyong pagmamahal at pagkalinga sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyong mga palad, nagdadala ng aming mga pagnanasa at mga pangarap na may pag-asa na ikaw ang aming tagapagligtas at kaagapay. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, kami ay humihiling na sana ay patuloy mo kaming samahan sa bawat desisyon at hakbang na aming tatahakin. Sa oras ng aming mga pagdududa at takot, tulungan mo kaming muling ibalik ang aming pananampalataya sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway maging matatag kami sa aming mga paniniwala at makita ang mga pagkakataon na nagmumula sa mga pagsubok na ito. Sa mga gabing kami ay mag-isa at nag-iisip ng mga bagay na bumabagabag sa aming isip, tulungan mo kaming maghanap ng kapayapaan sa iyong presensya. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kaliwanagan at liwanag upang makilala ang mga tamang desisyon na dapat naming gawin. Ipinagdarasal namin na sana ay mapanatili namin ang aming koneksyon sa iyo kahit sa gitna ng mga abala at ingay ng mundo. Naway ang aming mga puso ay manatiling bukas sa iyong mga mensahe at mga palatandaan. Panginoon, sa tuwina kami ay pinapalakas ng iyong mga pangako. Sa mga pagkakataon na kami ay naguguluhan at nangangailangan ng direksyon, tulungan mo kaming makinig sa mga mensahe na iyong ipinapadala sa aming paligid. Sa bawat tao na dumarating sa aming buhay, naway makilala namin ang iyong mga hawak na nagdadala ng inspirasyon at lakas. Naway sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, makita namin ang mga palatandaan na ikaw ay nariyan upang magbigay ng gabay at suporta. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa, naway matutunan naming yakapin ang katahimikan at magmuni-muni sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang mga maliliit na bagay, ang mga simpleng kasiyahan ay madalas naming nalilimutan sa ating mga abala. Tulungan mo kaming makita ang kagandahan ng mga ito, ang mga simpleng pagngiti ng mga bata, ang tunog ng mga ibon sa umaga at ang mga liwanag ng araw na sumisikat. Magbigay mo sa amin ng puso at isip na handang pahalagahan ang mga simpleng biyayang ito. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nabigo, naway matutunan naming bumangon at muling magsimula. Ang bawat pagkatalo ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang matuto at lumago. Ipinagdarasal namin na sana ay maging matatag kami sa aming mga layunin at hindi mawalan ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok, naway magpatuloy ang aming pagtitiwala sa iyong mga plano para sa amin na higit pang maganda kaysa sa aming mga pangarap. Naway patuloy mo kaming bigyan ng lakas at karunungan sa aming mga desisyon. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway makilala namin ang mga tao na handang tumulong at makinig sa amin. Ang mga taong ito ay mga biyaya na iyong ipinadala at sa kanilang mga salita at pagkilos, kami ay nakakakita ng pag-asa at liwanag. Ipinagpapasalamat namin ang bawat pagkakataon na kami ay nakakaramdam ng pagkalinga at pagmamahal mula sa aming mga kaibigan at pamilya. Panginoon, sa bawat galaw at bawat hakbang naway makilala namin ang mga palatandaan ng iyong pagmamahal. Ang mga pagkakataong kami ay nababalot ng takot at pagdududa, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at magpatuloy sa pagtitiwala na mayroon kang magandang layunin para sa amin.
Naway ang aming mga puso ay maging sensitibo sa iyong tinig at sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay patuloy na maghanap ng mga palatandaan ng iyong pagkilos. Sa mga araw na kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming magpakatatag at magpatuloy. Naway ang aming mga pagsubok ay maging dahilan upang mas mapalalim ang aming relasyon sa iyo. Sa bawat luha na aming ibinuhos, naway matutunan naming muling bumangon at lumaban na may pag-asa sa aming mga puso. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang, kundi hakbang patungo sa mas mataas na layunin. Panginoon, sa aming mga panalangin at pagninilay, naway patuloy naming makita ang mga biyayang dumarating sa aming buhay. Sa mga simpleng bagay, sa mga maliliit na palatandaan ng iyong pagmamahal, kami ay nagpapasalamat. Sa bawat araw, kami ay humihiling na buksan mo ang aming mga mata at puso upang makita ang mga ito. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong hikayatin kayong magmuni-muni sa mga bagay na ating napag-usapan. Ang mga palatandaan ng presensya ng Diyos sa ating buhay ay maaaring maging tahimik at hindi kapansin-pansin. Ngunit sa ating mga puso, may mga ebidensya ng kanyang pagmamahal at pagkilos. Sa bawat araw, sa ating mga simpleng karanasan, naroon ang kanyang mga palatandaan, ang mga pagkakataon ng pagmamalasakit mula sa iba, ang mga sagot sa ating mga panalangin, at kahit ang mga pagsubok na nagdadala sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa Kanya. Minsan, sa ating mabilis na takbo ng buhay, nakakalimutan nating tumigil at magpasalamat para sa mga biyayang natamo. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng pamilya, mga kaibigan, at isang masilayan na kalikasan ay mga patunay ng kanyang kabutihan. Sa bawat pagdapo ng araw at pagtakip ng gabi, may mga pagkakataon tayong tanungin ang ating mga sarili. Paano ba ako nakaranas ng pagmamahal ng Diyos sa araw na ito? Magandang tanong ito na nagtutulak sa atin na maging mapanuri at mapagpasalamat. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay tinawag upang maging ilaw sa buhay ng iba. Bawat ngiti, bawat salita ng pag-encourage, at bawat maliit na pagkilos ng kabutihan ay mga paraan kung paano tayo nagiging kasangkapan ng Diyos. Ang ating mga buhay ay hindi lamang para sa atin, tayo ay bahagi ng mas malaking plano. Sa mga pagkakataong ito, nagiging maliwanag ang presensya ng Diyos sa ating mga puso at sa ating mga gawa. Nais kong ipaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa inyong paglalakbay. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Sa mga oras ng pangungulila o pagkabigo, siya'y nandyan upang yakapin tayo at ipaalala na hindi tayo nag-iisa. Ang kanyang mga palatandaan ay nag-aanyaya sa atin na maging mas maingat at mapanuri sa mga detalye ng ating buhay. Ang mga sagot sa ating mga tanong ay maaaring dumating sa mga hindi inaasahang paraan. Maging handa tayong buksan ang ating mga mata at puso sa mga palatandaan na umaabot sa atin mula sa langit. Minsan, ang mga ito ay nagmumula sa mga tao sa ating paligid. Ang isang simpleng mensahe ng pag-ibig o suporta mula sa isang kaibigan ay maaaring ipakita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. Sa mga pagkakataong ang ating lakas ay nauubos, ang mga tao sa ating paligid ay nagiging mga anghel na ipinadala ng Diyos upang tayo ay palakasin. Kaya't sa ating pag-alis mula sa pagtitipong ito, naway dalhin natin ang aral na natutunan natin. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. Kahit na hindi natin ito napapansin, maglaan tayo ng oras upang magmuni-muni at magpasalamat sa Kanya sa mga maliliit na bagay. Ang ating mga puso ay dapat maging bukas sa Kanyang mga palatandaan at ang ating mga isipan ay dapat maging handa na tumanggap ng Kanyang mga mensahe. Huwag tayong matakot na ibahagi ang ating mga karanasan
at ang mga palatandaan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa paggawa nito, tayo ay nagiging inspirasyon sa iba na hanapin din ang kanyang mga palatandaan. Ang ating mga kwento ay maaaring maging ilaw na magdadala sa iba sa tamang direksyon. Naway patuloy tayong magpatuloy sa ating paglalakbay ng pananampalataya na may pag-asa at pagmamahal sa ating mga puso. Tandaan, ang Diyos ay laging nandyan at ang kanyang mga palatandaan ay walang hanggan. Naway maging masaya tayo sa mga biyayang ito at ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa kanyang mga yapak. Ang ating mga buhay ay isang patunay ng kanyang kabutihan at sa kanya wala tayong dapat ipag-alala. Sa bawat araw, ang kanyang liwanag ay patuloy na nagniningning sa ating daan.